Narinig mo na ba yung mga katagang merong nag-iisang Diyos sa tatlong persona? Kasi ito yung pag-aaral about sa Trinidad or Trinity. Marami po ang hindi naniniwala dito. At kahit ang mga Kristiyano, naniniwala pero hindi kayang ipaliwanag. Kaya tinitake advantage to ng mga naniniwala sa iisang Diyos pero hindi naniniwala sa Trinity. Napakahalagang malaman po natin about sa Trinity dahil isa man sa persona ng pagka-Diyos na hindi natin pinaniniwalaan at hindi natin naiintindihan, mahihirapan tayong intindihin ng mga nakalagay sa Bible. Kaya ako ginawa ang video po na ito upang matuto tayo at lalong lumalim sa pananampalataya. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, merong nag-iisang Diyos, ang Diyos ng Israel. Ito ay tinatawag na Godhead. At ang Godhead, nakapaloob po dito ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Papaliwanag ko po sa inyo. Sa Bible, madalas natin mapakinggan, lalo na sa Old Testament, ay merong nag-iisang Diyos. Pero dahil nga sa daming salin ng lengguwahe ng Biblia, ay nagkaroon ng language barrier. Pero ang original na sinasabi ng isa po dito or one ay merong dalawang tinutukoy. Echad or Yachad. Yung Echad, a unified one, a single entity comprised of multiple parts of element. Sa madaling sabi, ito ay grupo na ginawang isa. Pag sinabi nating isang piling ng saging, ito ay hindi lang isang saging. At yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, nag-iisang Diyos, ay merong nakapaloob po dito. Ito yung tinatawag na Godhead. At ito yung tinutukoy ng Bible na Trinity. Meron rin sinasabing Yachad. Yachad ay about naman po sa singular o absolute one po talaga ito. Pero yung sinasabi ko po sa inyo na Echad, nakapaloob po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ito ay tumutukoy sa Godhead o sa tatlong persona para sa nag-iisang Diyos. Para mas lalo natin maunawaan, sabi sa paglikha, likhain natin ang tao. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At isa ring example dito ay water baptism ng Panginoong Kristo. Basahin po muna natin. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya na tulad ng isang kalapati. May boses narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Dito mapapansin nyo ang Trinity. Ang binautismohan ay ang Panginoong Kristo. At merong bumaba na wangis ng dove. Ito ay ang banal na Espiritu. At ang nagsalita na bumukas mula sa langit po ay ang boses ng Diyos Ama. Gusto ko pa manawaan niyo mga kapatid na hindi pa na-address ang banal na Espiritu, ang Panginoong Kristo sa Old Testament. Kasi madalas lang naririnig po ito na ang Diyos po dito ay si Yahweh, Diyos, manlilikha, ang hukom. Pero nga, dahil ito ay Godhead, nagkakaisa po ang Diyos po dito. Nagkaroon ng exposure po ng ang Panginoong Kristo ay pinrapisay na mula sa pagiging Diyos ay nagkatawang tao. Sa kapangyarihan ng Holy Spirit, na-conceive po ang Panginoong Kristo sa sinapupunan ni Mary. Sino ang nag-ooperate kung ang Panginoong Kristo ay nasa womb ng isang tao at ang banal na Espiritu ang nag-ooperate dito? So merong Diyos Ama na nag-ooperate sa buong mundo. Kaya nga omniscient, omnipresent, and omnipotent God ang ating Panginoon. Kailangan po natin maunawaan na ang Diyos Ama ay hindi mataas. Diyos Anak at ang banal na Espiritu ay kapantay din ng pagiging Diyos ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. It is co-equal. Ang Diyos Ama ay hindi ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo ay hindi Diyos Anak. Meron silang pagkakaiba pagdating po sa mga trabaho bilang isang Diyos o Godhead na tinatawag. Kaya isa man po sa Godhead ang hindi natin pinapanampalatayanan o pinaniniwalaan, magkakaroon ng contradiction po ito. Kung hindi tayo naniniwala sa Diyos Ama at hindi tayo naniniwala na ang Panginoong Kristo ay Diyos at hindi tayo naniniwala sa manifestation of the Holy Ghost, magiging contradiction to kung ano nakalagay sa Bible. Pero kung ito ang pinanampalatayanan natin, ito ang tinuturo ng Bible at ito rin kasi ang tinuro ng Panginoong Kristo bago po siya umakyat sa langit nung siya ay nagkatawang tao. Sabi ng Matthew chapter 28, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At ang Godhead po na ito ay nagkaroon ng plan of redemption. Kung nagkasala ang mga tao,
Ito ang pinapanampalatayaan po natin. Dahil kahit alam na ng Panginoong Kristo ang mangyayari, dahil siya ay Alpha at Omega, nandun siya sa paglikha at alam rin niya yung mangyayari sa hinaharap, mas pinili pa rin niyang mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Mas pinili pa rin niyang maranasan yung pwedeng maranasan ng tao, kaya makakapanagumpay tayo sa kasalanan. At nagkaroon ng assurance ang ating kaligtasan dahil sa plan of redemption ng Godhead. Buong sangkalangitan ay tumigil nung ang Panginoong Kristo ay nakapako sa krus upang tubusin tayo sa tiyak ng kapahamakan. Dahil ito ang plano ng Diyos, ng Godhead, tubusin ang mga tao sa pagkawasak at pagkasira ng katawang ito at alisin tayo sa tiyak na kapamakan hanggang sa huling panahon. Yun ang gusto kong isalin sa mensahe pong ito at yun ang gusto kong ipaalam sa video po na ito, na ang Godhead po mayroong layunin, may plano po sa atin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. God the Father ang umaakay patungo sa atin, pinaparamdam sa atin, pinaparana sa atin na siya ang ating magulang at ang banal na Espiritu ang nagko-comfort sa atin at ang Panginoong Kristo ang ating manunubos. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo at kung nagustuhan mo yung ating pag-aaral, salamat, leave sa comment section. Amen. Praise the Lord. Praise God. I believe in the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kung may tanong ka, let me know din po. Follow po kayo sa lahat ng mga platform po natin. Hanggang sa susunod pagkikita po natin, God bless you mga kapatid. Nga pala mga kapatid, isang big shout out po sa mga miyembro po ng Door of Faith Church San Juan La Union, kung saan po ako nagpapastor dahil nga nawala po yung ating house church o dun sa lote na pagtatayuan po natin ng simbahan. Nandito po ako sa Ariola family, God bless po, at sa Marzo family na kinatutuluyan po namin. Sa mga nangangamusta, we are here, alive, and preaching the word of God. God bless you mga kapatid. God bless.